Hi, welcome to Math Like TV. Ngayon po ang video ito aking tuturo sa inyo about polynomial function. Tapusin nyo lamang ang video ito hanggang sa dulo upang kayo ay mayroong matutunan. Sa video ito ay inyong matutunan una kung ano ang standard form ng polynomial function at paano ma-determine kung ito ay polynomial function or hindi. At ang pangatlo, paano ma-determine the degree and the number of term of the given polynomial function. Okay, so yan po ang ituturo ko sa inyo sa video ito. Okay, ngayon po, ano ang definition ng polynomial function? So, ang polynomial function is a function of the form of p of x equals a sub n times x raised to n plus a sub n minus 1 times x raised to n minus 1 plus a sub n minus 2 times x raised n minus 2, so forth, so on. A sub 2 times x raised to plus a sub 1 x plus a sub 0. So take note, yung a sub 1, yung and a sub n minus 1 and a sub n minus 2 and a sub 2 and a sub 1 and a sub 0 are real numbers. So real numbers. But a sub n and a sub n are not equal to 0. Okay. So ito ang ating ngayong example. Ito ang polynomial function. So, example, p of x equals 4x squared plus 2x minus 1. Dito makikita natin ang kanyang exponent. Ito ay descending mula sa mataas pababa. Okay? Descending order. Yan ang isa na maobserbahan mo sa polynomial function. Okay? Ito yung standard form. So, pangalawa, ang given example, 12x raised to 6 power plus 7x raised to 4 power minus x squared plus 8x minus 3. So ito ay polynomial function. Makikita nyo yan mula sa mataas na exponent hanggang sa pababa. Descending order ang kanyang exponents. Okay? At dito, constant. So itong number na walang variable, ang tawag dito ay constant. Okay? Ngayon, paano siya matatawag na polynomial function? Matatawag lang siya na polynomial function if the variable has no negative exponents. Okay? So, kanina sa ating example ay wala siyang negative na exponents. Pangalawa, the variable has no fractional exponents. So, kanina wala tayong nakita na mayroong fractional exponent. Pangatlo, the variable not inside the radical symbol. Okay, so kanina wala tayong nakita na variable na sa loob ng radical symbol. Pang-apat, the variable not in the denominator. So wala tayong nakitang may variable sa denominator. Okay, so take note, yan po ang inyong tatandaan. Yan ang kumbaga ayaw ng polynomial function sa ating mga nabanggit na mga restriction. Okay? So ngayon, polynomial function, hindi lamang p of x. Pwede tayo gumamit ng iba't ibang litra. Alamin natin dito kung alin dito ang polynomial function at yung hindi polynomial function. Okay, sa number 1, pansinin nyo po, sa number 1 na given ay f of x 2 minus x plus 3x squared minus 4x raised to 4th power. Dito makikita natin, hindi siya naka-standard form. So, pag i-arrange natin to, pag ganito ang given, pwede natin siyang i-arrange. Okay? Basta titingnan natin yung kanilang exponent, descending order. So, i-arrange natin para tayo makasigurado na ito talaga ay polynomial function or hindi. Okay? Tingnan natin.
So, itong mataas na exponent, negative 4. So, kailangan kasama yung kanyang sign. Isusulat natin. Tapos, itong positive. 3x raised to second power. Then, itong negative, yung x. Then, positive, itong 2. Okay? So, ito ay polynomial function. Bakit? Ito ang kanyang exponent mula mataas hanggang pababa. Tapos ang kanyang standard form. So wala siyang violation. Okay, doon sa ating binanggit na 4 tungkol sa ayaw ng polynomial function sa mga violation na ating binanggit kanina. Sa pangalawa, itong given na g of x equals 3x squared minus 4x plus 1 minus x raised to negative exponent. Okay? So, dito ay polynomial. Pangalawa, dito makikita natin meron siyang negative exponent. So, doon sa ating binanggit na violation, matatawag lamang na polynomial function kung wala siyang negative exponent. So, ito may negative exponent. So, ito ay not polynomial function kasi may negative siya. Okay? Itong letter C naman, ang given ay h of x equals square root of 5x raised to 7 plus 2x raised to third power minus x. So, ito ba ay polynomial function or hindi? Hindi. Dahil ang kanyang variable under siya sa radical sign. So, ito ay not. Ang panghuli, itong letter D, ang given naman ay f of x equals square roots of 5x plus 3. Hindi rin ito dahil ang variable under sa radical sign. Polynomial function. Okay? So, ito lang ang ating polynomial function sa number 1. Lang po ang pag-identify ng polynomial function o hindi. So, tandaan lang yung 4 na restriction para malaman mo kung itong given na expression or equation ay polynomial or hindi polynomial. Okay, so ngayon panghuli, alamin natin yung determine natin the degree and the number of terms of the given polynomial function. So, ating ngayon determine yung degree, number of terms, and constant. Okay? So, ngayon po ang given sa number 1, negative 3x raised to 4th power plus 2x raised to 2nd power minus 6x plus 1. So, ang function natin, number 1, sulat natin f of x. So, ang kanyang degree of the function, salamin natin degree of the function, yung kanyang exponent ay yung 4. So, ito yung sa may bandang first term. Number of term ay 4. Constant niya ay 1. Pangalawa, itong g of x, yung degree niya dito ay yung 5, yung exponent na. Then, number of term, 1, 2, 3, that is 3. Okay? Ang constant niya ay 2. So, yan lang po ang pag-determine the degree of the number of terms and the constant of the given polynomial function. Okay? Po Kamat-like TV, kaya ngayon, bago tayo magtapos, tayo muna ay mag-shoutout. Shoutout kay Ere Fernandez. Salamat po sa inyong pagsubaybay sa ganitong mga video na sa channel na ito, sa ganitong mga content. Salamat po. Ngayon po, kung mayroong tutunan, huwag kalimutang pinutin ang like, at kung bago pa lamang sa akin channel, huwag kalimutang pinutin ang subscribe at ang bell notification upang ikaw ay lagi naka-update sa mga bagong video na upload sa akin channel na ito. Maraming salamat po sa inyong panonood.